tahimik ang langit, hindi ang katahimikan ng gabi, kundi ang katahimikan bago magsalita ang walang hanggan. Sa ibabaw ng abalang lupa, sa pagitan ng mga sigaw ng mundo at ng pagod na hininga ng sangkatauhan, may isang sandaling bumukas ang tabing. At sa sandaling iyon, ang puso ng isang babae ay dinalalampas sa alikabok ng daigdig. Hindi ito katang-isip, hindi ito talinghaga, ito ay nasaksihan. Sa gitna ng kanyang mga pangitain, isinulat ni Ellen G. White sa mga maagang sulatin, "Ako ay dinala sa isang mundo na may 7 buwan, isang pangungusap lamang. Ngunit ang bigat nito ay parang kulog sa katahimikan, isang daigdig, 7 buwan. Hindi ito panaginip ng tao. Ito ay isang sulyap sa mas malawak na kaharian, isang patunay na ang sansinukob ay hindi tahimik na walang laman, kundi buhay sa kaayusan ng may likha. At doon nagsisimula ang luha, hindi luha ng takot, kundi luha ng pagkakakita. Sa pagitan ng lupa at kalangitan, may mga mundo na hindi pa nasusukat ng ating agham, hindi pa naaabot ng ating teleskopyo, at hindi pa nauunawaan ng ating pilosopiya. Ngunit sila ay umiiral, tahimik, malinis, hindi na dungisan ng paghihimagsik, habang ang sangkatauhan ay nagtatayo ng mga tore at nagbibilang ng mga bituin, ang langit ay nagmamasid. At ang tanong ay nananatili, kung may mga mundong hindi kailanman bumagsak, ano ang sinasabi nito tungkol sa atin? Ang pangitaing ito ay hindi ibinigay upang palakihin ang ating imahinasyon. Ibinigay ito upang gisingin ang konsensya, sapagkat sa bawat planetang hindi nagkasala, ang lupa ay nagiging mas malinaw na larawan ng trahedya. Narito ang bigat ng sandali. Habang ang ibang mga daigdig ay nananatiling tapat, ang atin ay naglalakad sa gilid ng sariling paghatol. Hindi ito pananakot, ito ay paghahambing. Ang kalawakan ay isang tahimik na saksi. Ang mga bituin ay hindi nagsasalita, ngunit sila ay nagbabantay. At sa gitna ng walang katapusang espasyo, ang lupa ay isang maliit na entablado kung saan ang dakilang tunggalian ay patuloy na nilalaro. Ang pangitaing ito ang unang pintig ng mas malalim na pahayag. May higit pa sa ating nakikita, may higit pa sa ating mundo, at ang langit ay hindi malayo, ito ay nagmamasid. At sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ang propetang babae, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa kalinawan. May mga nilalang na hindi natin nakikita, may mga tahanang hindi natin nararating, at may mga mundo na nananatiling tapat. Habang ang lupa ay nababalot ng ingay, ang kalangitan ay nananatiling tahimik, ngunit hindi bulag. Sa mga pangitaing ibinigay kay Ellen G. White, hindi lamang siya dinala sa isang daigdig, ipinakita rin sa kanya ang kaibahan, ang agwat sa pagitan ng liwanag at paghihimagsik, sa pagitan ng pagsunod at pagkahulog. Isinulat niya sa mga naunang akda, ang mga naninirahan sa lugar na iyon ay may iba't ibang laki. Sila ay mararangal, maringal, at kaibig-ibig. Hindi ito simpleng paglalarawan, ito ay paghahambing, mga nilalang na marangal, maririkit, hindi pinasok ng kasalanan, at habang minamasdan niya ang kanilang katahimikan, ang lupa ay naging mas mabigat sa kanyang puso, sapagkat doon, sa harap ng mga mundong hindi kailanman tumalikod sa may lalang, ang trahedya ng sangkatauhan ay naging malinaw. Hindi tayo nag-iisa sa sansinukob, ngunit tayo lamang ang naghimagsik. Ito ang masakit na katotohanan. Ang iba pang mga mundo ay nananatili sa kaayusan ng langit. Hindi nila winasak ang batas ng Diyos. Hindi nila pinili ang sariling landas. At dahil doon, hindi nasira ang kapayapaan sa pagitan nila. Habang dito sa lupa, ang bawat henerasyon ay nagmamana ng sugat ng unang pagsuway. May bigat ang kaalamang ito, sapagkat ang langit ay may mga saksi. Ang bawat bituin ay tila nagmamasid. Ang bawat tahimik na planeta ay nagiging salamin kung saan makikita ang ating kalagayan. At dito nagsisimulang umusbong ang luha. Hindi luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng pagkaunawa. Sa mga mundong iyon, walang libingan, walang panaghoy ng mga magulang, walang digmaan ng mga bansa, walang pagkapunit ng pamilya. Ngunit sa lupa, ang lahat ng ito ay naging karaniwan. Hindi dahil ito ang nais ng Diyos, kundi dahil ito ang pinili ng tao. Ang pangitain ay isang paanyaya upang mag-isip, isang tahimik na panawagan. Kung may mga mundong nanatiling tapat, posible rin para sa sangkatauhan ang bumalik, hindi sa pamamagitan ng lakas, hindi sa pamamagitan ng kaalaman, kundi sa pamamagitan ng pagbabalik loob. At habang ang mga mundong iyon ay patuloy na umiikot sa liwanag ng may lalang, ang lupa ay nananatiling nasa sentro ng dakilang tunggalian, isang maliit na planeta, ngunit may walang hanggang kahihinatnan. May mga tanawin na hindi kayang ilarawan ng wika ng lupa. May mga kulay na hindi pa natin nakikita. May mga awit na hindi pa naririnig ng ating pandinig. Sa mga sandaling iyon, ang espiritu ni Ellen G. White ay dinala sa mga lugar na hindi pa nararating ng sangkatauhan. At doon, sa katahimikan ng ibang mga mundo, ipinakita sa kanya ang isang hardin. Hindi ito tulad ng mga hardin sa lupa.
Ito ay dalisay. Ito ay buhay. Ito ay hindi nasugatan ng kamatayan. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Nakakita ako ng isa pang bukid na puno ng lahat ng uri ng bulaklak, at habang pinipitas ko ang mga ito, sumigaw ako, hindi sila malalanta, hindi sila kumukupas, isang simpleng pahayag. Ngunit sa lupa, ang bawat bulaklak ay may wakas. Ang bawat kagandahan ay panandalian. Ang bawat buhay ay dumaraan sa anino ng pagkabulok. Ngunit doon, sa mga mundong hindi bumagsak, ang kagandahan ay hindi tinatapos ng panahon. At dito muling bumibigat ang puso, sapagkat ang pangitain ay hindi lamang nagpapakita ng kaluwalhatian. Ipinapakita rin nito ang ating kawalan. Habang ang mga bulaklak ng langit ay hindi nalalanta, ang lupa ay puno ng mga libingan. Habang ang mga halaman doon ay nananatiling sariwa, ang ating mga katawan ay tumatanda. Habang ang mga tanawin roon ay walang bahid, ang ating mga lungsod ay puno ng sugat. Ito ang agwat na nilikha ng kasalanan. Hindi ito likas sa sangnilikha. Ito ay bunga ng paghihimagsik. At sa gitna ng kagandahang iyon, naramdaman ni Ellen G. White ang lalim ng pagkakaiba. Ang hardin ay nagsalita ng hindi gumagamit ng salita. Ito ay patotoo na ang orihinal na layunin ng Diyos ay hindi kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Sa bawat talulot na hindi nalalanta, may paalala. Sa bawat punong hindi nabubulok, may pangako. Ang lupa ay hindi ganito nilikha. Ang tao ay hindi ganito dinisenyo. Ang ating kasalukuyang kalagayan ay pansamantala. Ito ay resulta ng pagkakahiwalay sa pinagmumulan ng buhay. At habang ang mga mundong iyon ay patuloy na namumuhay sa liwanag ng may lalang, ang sangkatauhan ay tinatawag na alalahanin kung ano ang nawala at kung ano ang maaaring ibalik. Hindi sa pamamagitan ng agham, hindi sa pamamagitan ng kultura, kundi sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa langit. Ang hardin na iyon ay hindi lamang alaala. Ito ay paanyaya. May mga mukha roon na walang bakas ng pagod. May mga mata na hindi pa nakakilala ng luha. May mga tinig na hindi kailanman nanginig sa takot. Sa pagpapatuloy ng pangitain, nakita ni Ellen G. White ang mga naninirahan sa mga mundong hindi bumagsak. Hindi lamang bilang mga nilalang na marangal, kundi bilang mga anak ng liwanag. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, nakakita ako roon ng maliliit na bata, mga bata. Isang salitang napakasimple, ngunit sa lupa, ang pagkabata ay madalas na nasasaling ng sakit. Ang murang isipan ay nahahaplos ng karahasan. Ang inosente ay mabilis na nahahabol ng mundo. Ngunit doon, ang mga bata ay nananatiling ligtas. Walang takot sa kanilang mga galaw. Walang anino sa kanilang mga ngiti. At dito muling bumukas ang sugat ng paghahambing. Sapagkat sa lupa, ang mga bata ay lumalaki sa gitna ng digmaan, ng mga ideya, ng pagkawasak ng pamilya, ng pagkagutom, ng pang-aabuso, at ng kawalan ng katiyakan. Ang kanilang mga unang hakbang ay madalas na sinasabayan ng alingawngaw ng kaguluhan. Ngunit sa mga mundong iyon, ang pagkabata ay hindi ninanakawan. Ang kanilang pag-unlad ay hindi pinipigil ng kasalanan. Ang kanilang pagkatuto ay hindi hinahalo ng takot. Ang kanilang pagtawa ay hindi binabawasan ng pangamba. Ito ang larawan ng orihinal na disenyo ng Diyos. Hindi niya nilikha ang sangkatauhan upang ang mga anak ay magdala ng bigat ng mga pagkakamali ng matatanda. Hindi niya inilaan ang kabataan upang maging larangan ng trauma. Ang pangitaing ito ay tahimik na patotoo. Ang kasalukuyang kalagayan ng lupa ay hindi normal. Ito ay resulta. At sa bawat batang nakita ni Ellen G. White sa mga mundong iyon, may nakatagong tanong na bumabalik sa atin. Anong uri ng mundo ang ating iniiwan sa susunod na henerasyon? Ang langit ay may sagot, ipinapakita ito sa anyo ng kapayapaan. Ngunit ang lupa ay patuloy na pumipili ng sarili nitong landas. Hindi tayo tinawag upang humanga lamang sa mga pangitaing ito. Tinawag tayo upang unawain ang kanilang mensahe. Ang mga batang iyon ay larawan ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang sangnilikha ay nananatiling konektado sa may lalang. At habang sila ay lumalaki sa liwanag, ang sangkatauhan ay inaalok ng parehong liwanag. Kung handa lamang tayong bumalik, hindi ito pangarap, ito ay paalala. Ang hinaharap ay hindi sarado, ngunit ito ay hinuhubog ng mga pagpiling ginagawa ngayon. At sa katahimikan ng kalangitan, ang mga bata ng walang hanggan ay patuloy na namumuhay. Mga buhay na patotoo ng kung ano ang nawala at kung ano ang maaaring maibalik. May kaayusan sa kalangitan, may ritmo ang mga bituin, may tahimik na pagsunod sa bawat pag-ikot ng mga mundo. Habang ipinagpapatuloy ang pangitain, hindi lamang kagandahan ang ipinakita kay Ellen G. White. Ipinakita rin ang pundasyon ng kapayapaan ng mga mundong iyon. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, ang mga naninirahan sa lugar ay nasa perpektong kaayusan. Perpektong kaayusan. Hindi ito sa pilitang katahimikan. Hindi ito katahimikan ng takot.
Ito ay bunga ng kusang pagsunod. Ang sansinukob ay hindi pinatatakbo ng kaguluhan. Ito ay pinananatili ng batas ng pag-ibig, isang batas na nagmumula sa puso ng maylalang. At dito muling lumilitaw ang matinding kaibahan. Sa lupa, ang salita na batas ay madalas na inuugnay sa parusa. Sa langit, ito ay inuugnay sa buhay. Sa ating mundo, ang pagsunod ay tinitingnan bilang limitasyon. Sa mga mundong iyon, ito ay nakikitang proteksyon. Ito ang lihim ng kanilang kapayapaan. Walang kompetisyon sa pagitan ng mga nilalang. Walang pag-aagawan ng kapangyarihan. Walang pagtatangkang maging sariling Diyos. Ang bawat isa ay gumagalaw sa loob ng itinalagang lugar. Hindi dahil sila'y pinilit, kundi dahil nauunawaan nila ang pagkakaugnay ng lahat ng bagay. Ang pagsuway ay hindi bahagi ng kanilang kasaysayan. At dito bumibigat ang ating sariling kwento. Ang lupa ay naging eksperimento ng pagsasarili. Ang sangkatauhan ay pinili ang sariling karunungan kaysa sa karunungan ng langit. At ang resulta ay malinaw, kaguluhan sa isip, pagkawasak sa relasyon, at pagkapunit ng lipunan. Ang pangitaing ito ay salamin. Ipinapakita nito kung ano ang nangyayari kapag ang batas ng Diyos ay iniingatan, at kung ano ang nangyayari kapag ito ay isinasantabi. Hindi ipinakita ang mga mundong iyon upang iparamdam sa atin ang ating pagiging maliit. Ipinakita sila upang ipaalala kung ano ang posible kapag ang sangnilikha ay nananatiling nakaayon sa maylalang. May mensahe sa kanilang kaayusan. Ang kapayapaan ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng pagkakatugma sa langit. Habang ang mga mundong iyon ay patuloy na umiikot sa tahimik na pagsunod, ang lupa ay patuloy na nakikipagbuno sa sariling pagpili. Ngunit ang paanyaya ay nananatili. Ang batas na nagbibigay buhay ay bukas pa rin. Ang daan pabalik ay hindi pa sarado. At sa katahimikan ng sansinukob, ang perpektong kaayusan ay patuloy na nagpapatotoo na ang paghihimagsik ay hindi kailanman nagdadala ng kapayapaan at ang pagsunod ay hindi kailanman nag-aalis ng kalayaan. May karangalan na hindi ipinapataw, may kadakilaan na hindi inaagaw, may kaluwalhatian na hindi ipinagmamalaki. Habang lumalalim ang pangitain, nakita ni Ellen G. White na ang mga naninirahan sa mga mundong iyon ay hindi naglalakad sa pagmamataas. Ang kanilang dangal ay hindi galing sa sarili. Ito ay refleksyon ng kanilang ugnayan sa maylalang. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, sila ay may mga korona sa kanilang mga ulo na may maluwalhating kinang, mga korona. Hindi simbolo ng paghahari sa kapwa, kundi tanda ng katapatan. Ang liwanag ng kanilang mga korona ay hindi nagmumula sa ginto, kundi sa pagsunod. Hindi ito dekorasyon ng kapangyarihan, kundi patotoo ng pagkakaisa sa langit. At dito muling nagiging malinaw ang kaibahan. Sa lupa, ang korona ay madalas na inaabot sa pamamagitan ng tunggalian. Ang karangalan ay binibili ng sakripisyo ng iba. Ang tagumpay ay sinusukat sa dami ng natalo. Ngunit sa mga mundong iyon, ang kadakilaan ay bunga ng kababaang loob. Walang pag-akyat sa ibabaw ng kapwa. Walang pagtatayo ng trono sa mga guho ng iba. Ang kanilang karangalan ay tahimik. Ang kanilang galak ay payapa. Ang kanilang pagkatao ay buo. Ito ang larawan ng isang sansinukob na hindi pinasok ng kasalanan. At sa harap ng tanawing ito, ang lupa ay muling nagiging salamin ng ating sariling pagkaligaw. Ang ating mga lungsod ay puno ng monumento sa sarili. Ang ating kasaysayan ay puno ng digmaan para sa kapangyarihan. Ang ating kultura ay nagtuturo ng pag-angat sa kapinsalaan ng iba. Ngunit ang langit ay nagtuturo ng ibang landas. Ang korona roon ay hindi premyo ng ambisyon. Ito ay bunga ng katapatan. Ang liwanag sa kanilang mga ulo ay paalala na ang tunay na karangalan ay nagmumula sa pakikipag-isa sa kalooban ng Diyos. At dito muling nararamdaman ang bigat ng paanyaya. Hindi tayo tinawag upang habulin ang mga korona ng lupa. Tinawag tayo upang hanapin ang liwanag na nagmumula sa langit. Ang pangitaing ito ay hindi lamang larawan ng hinaharap. Ito ay pagsusuri ng kasalukuyan. Saan natin inilalagay ang ating pagpapahalaga? Sa pansamantalang papuri o sa walang hanggang pagsang-ayon ng maylalang? Habang ang mga nilalang ng ibang mga mundo ay naglalakad na may mga koronang nagniningning, ang sangkatauhan ay inaanyayahang iwan ang sariling pagmamataas at bumalik sa landas ng kababaang loob, sapagkat ang tunay na kaluwalhatian ay hindi kinukuha. Ito ay tinatanggap. May mga papuring hindi sumisigaw. May mga pagsambang hindi nangangailangan ng entablado. May mga awit na hindi hinahabol ang palakpakan. Sa mga mundong iyon, natuklasan ni Ellen G. White na ang pagsamba ay hindi palabas. Ito ay natural na daloy ng buhay. Ang bawat kilos ay pasasalamat. Ang bawat hininga ay pagkilala sa maylalang. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Umawit sila ng matatamis na awitin. Matatamis na awit, hindi ito musika ng aliwan. Ito ay musika ng pagkakaisa. Ang kanilang mga tinig ay hindi naghahanap ng pansin. Hindi nila sinusukat ang halaga ng papuri,
sa dami ng nakikinig. Ang kanilang awit ay tahimik na umaakyat, tulad ng hamog sa umaga, banayad, dalisay, at puno ng pasasalamat. At dito muling lumilitaw ang malaking kaibahan. Sa lupa, ang pagsamba ay madalas na nahahalo sa pagpapakita. Ang papuri ay nagiging pagtatanghal. Ang espiritualidad ay nasusukat sa dami ng tagasunod. Ngunit sa mga mundong iyon, walang entablado. Ang awit ay hindi para sa kapwa. Ito ay para sa Diyos. Walang kompetisyon ng boses. Walang paghahambing ng talento. Ang bawat nilalang ay nag-aambag sa pagkakatugma ng kabuuan. Ito ang larawan ng isang sansinukob na hindi naghahati-hati. At sa gitna ng kanilang awit, ang lupa ay muling nagiging tahimik na tanong. Kailan natin pinalitan ang pasasalamat ng pagpapakita? Kailan naging sentro ang sarili sa halip na ang may lalang? Ang pangitaing ito ay hindi pagtuligsa. Ito ay paanyaya. Paanyaya na bumalik sa simpleng papuri. Paanyaya na hayaang ang puso ang umawit, hindi ang imahe. Paanyaya na ibalik ang Diyos sa sentro ng ating spiritual na buhay. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay hindi ingay. Ito ay pakikipag-isa. Habang ang mga nilalang ng ibang mga mundo ay patuloy na umaawit ng matatamis na awit, ang sangkatauhan ay tinatawag na alalahanin na ang ating unang layunin ay hindi magpakitang gilas, kundi magpasalamat. At sa katahimikan ng kalangitan, ang awit ay patuloy na umaagos, isang walang hanggang himig na nagpapaalala na ang sansinukob ay umiikot hindi sa paligid ng tao, kundi sa paligid ng Diyos. May mga tala na hindi binubura ng panahon, may mga alaala na hindi nilalamon ng limot, may mga pangalan na iniingatan ng langit. Habang nagpapatuloy ang pangitain, dinala si Ellen G. White sa mas malalim na pagkaunawa na ang sansinukob ay hindi lamang kaayusan at awit, kundi alaala. Ang bawat buhay ay mahalaga. Ang bawat pagpili ay may bakas. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Nakakita ako ng isang aklat at doon ay nakasulat ang mga gintong titik na hindi ko mabasa. Isang aklat, may gintong mga titik. Hindi ito simbolo ng kaalaman ng tao. Ito ay tanda ng banal na pagtatala. Ang langit ay hindi nakakalimot. Ang mga landas ng bawat nilalang ay may kabuluhan sa harap ng may lalang. At dito, nagsisimulang manginig ang puso. Sapagkat kung may aklat sa langit, may pananagutan sa lupa. Ang pangitaing ito ay hindi ibinigay upang takutin. Ibinigay ito upang gisingin. Sapagkat ang ating mga araw ay hindi nawawala sa hangin. Ang ating mga desisyon ay hindi basta natutunaw sa oras. Ang langit ay nagtatala. Habang ang mga mundong hindi bumagsak ay namumuhay sa liwanag, ang sangkatauhan ay patuloy na sumusulat ng sariling kabanata sa pamamagitan ng bawat kilos, bawat salita, bawat lihim na pag-iisip. Hindi ito mabigat na pahayag, ito ay banal na katotohanan. Sa lupa, ang mga record ay maaaring baguhin, ang mga kasaysayan ay maaaring manipulahin. Ngunit sa langit, ang katotohanan ay nananatiling dalisay. At sa gitna ng dakilang tunggalian, ang maliit na planeta na tinatawag nating tahanan ay patuloy na gumagawa ng mga pahina sa aklat ng sansinukob. Ito ang tahimik na bigat ng kalayaan. Tayo ay malayang pumili, ngunit ang pagpili ay may alaala. Ang pangitaing ito ay paanyaya sa pagninilay. Kung ang ating mga pangalan ay mahalaga sa langit, paano natin pinahahalagahan ang ating mga araw sa lupa? Hindi tayo tinawag upang mabuhay ng pabaya. Tinawag tayo upang mabuhay ng may kamalayan. Ang aklat na iyon ay hindi lamang talaan. Ito ay paalala na ang bawat buhay ay nakikita. Habang ang mga gintong titik ay nagniningning sa liwanag ng langit, ang sangkatauhan ay inaanyayahang isulat ang sariling kwento sa tinta ng katapatan, kababaang loob at pagbabalik loob. Sapagkat sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung gaano tayo kasikat sa lupa, kundi kung paano tayo nakilala sa langit. May kapayapaan sa mga mundong hindi bumagsak, ngunit sa lupa may digmaan na hindi laging nakikita. Habang ipinagpapatuloy ang pangitain, ang liwanag ay hindi itinago ang dilim. Ipinakita kay Ellen G. White na ang katahimikan ng ibang mga mundo ay may kabaligtaran, isang planeta na naging entablado ng paghihimagsik. Isinulat niya sa mga naunang kasulatan, si Satanas ay lumitaw na nasa tabi ng trono, isang pangungusap na mabigat sa kahulugan. Ang kasamaan ay hindi lamang alamat. Ito ay presensya. Ang dakilang tunggalian ay hindi pilosopiya. Ito ay realidad na bumabalot sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang ang mga mundong iyon ay nananatiling tapat, ang lupa ay naging sentro ng labanan ng impluensya. Dito nagtagpo ang katotohanan at panlilinlang. Dito sinusubok ang katapatan ng nilalang. At dito rin nagiging malinaw kung bakit umiiyak ang propetang babae, sapagkat nakita niya ang agwat. Sa isang banda, mga mundong buo. Sa kabila, isang mundong sugatan. Ang lupa ay hindi lamang biktima ng sariling pagpili.
Ito rin ay larangan ng mga puwersang hindi nakikita, mga impluensyang humuhubog sa pag-iisip, humahawak sa damdamin, at umaapekto sa direksyon ng buong sibilisasyon. Hindi ito dahilan upang isuko ang pananagutan. Ito ay paliwanag kung bakit ang laban ay malalim. Ang kasalanan ay hindi basta gawi. Ito ay bahagi ng mas malawak na tunggalian tungkol sa karakter ng Diyos at sa kanyang batas. At habang ang sansinukob ay nagmamasid, ang lupa ay patuloy na nagbibigay ng sagot sa pamamagitan ng araw-araw na pagpili ng tao. Ang pangitaing ito ay hindi pananakot. Ito ay babala. Babala na ang neutralidad ay ilusyon, na ang katahimikan sa harap ng kasamaan ay isang uri ng pagpili, na ang bawat puso ay isang larangan kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim. Habang ang mga mundong hindi bumagsak ay nananatili sa liwanag, ang sangkatauhan ay inaanyayahang makita ang sarili nitong kalagayan ng may katapatan. Ang dakilang tunggalian ay hindi lamang nasa kalawakan, ito ay nasa loob. At sa gitna ng aninong ito, ang paanyaya ng langit ay nananatili na piliin ang liwanag kahit sa mundo na natutong mahalin ang dilim. May mga pangitaing nagpapamangha, may mga pangitaing nagpapatahimik, at may mga pangitaing nagpapaluha. Sa puntong ito ng paglalakbay, ang nakita ni Ellen G. White ay hindi lamang kagandahan ng ibang mga mundo, kundi ang bigat ng kapalaran ng ating sarili. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Pagkatapos ay ipinakita sa akin si Jesus, at sa presensyang iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lamang mga planeta ang nasa harap niya, hindi na lamang mga nilalang na marangal. Sa sandaling iyon, ang sentro ng sansinukob ay nahayag, ang anak ng Diyos, ang tagapamagitan sa pagitan ng langit at lupa. At dito nagsimulang umagos ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. Sapagkat nakita niya na ang dakilang tunggalian ay hindi lamang labanan ng mga ideya. Ito ay kwento ng sakripisyo. Ang kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi abstraktong plano. Ito ay personal na pagdurusa. Habang ang ibang mga mundo ay nananatiling buo, ang ating mundo ay tinubos sa halaga. Ang pangitaing ito ay naglalantad ng sentro ng lahat ng bagay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malayo. Ito ay pumasok sa kasaysayan. Ito ay bumaba sa alabok. Ito ay nagdala ng mga sugat. At sa liwanag ng presensya ni Jesus, ang lahat ng nakita ni Ellen G. White, ang mga hardin, ang mga bata, ang mga awit, ang mga korona, ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan, sapagkat ang lahat ng iyon ay umiiral dahil sa Kanya. Ang mga mundong hindi bumagsak ay patunay ng kung ano ang nilikha. Ang krus ay patunay ng kung ano ang nawala at ng kung ano ang ibinayad upang mabawi ito. Ang sandaling, ito ang puso ng pangitain. Dito nagtagpo ang kaluwalhatian at sakit. Dito nagyakap ang pag-asa at pagdurusa. At sa harap ng presensyang iyon, ang luha ay naging panalangin na walang salita. Ang pangitaing ito ay hindi lamang kwento ng kalangitan. Ito ay panawagan sa lupa. Kung ang anak ng Diyos ay pumasok sa ating kasaysayan, paano natin haharapin ang kanyang paanyaya? Hindi tayo iniligtas sa pamamagitan ng kagandahan ng ibang mga mundo. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng pag-ibig na handang magdusa. At dito, nagiging malinaw ang dahilan ng pagluha. Hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng pagkaunawa sa halaga ng kaligtasan. May mga bagay na hindi nasusukat ng pilak. May mga katotohanang hindi kayang timbangin ng ginto. May mga sandaling ipinapakita ang tunay na halaga ng isang planeta. Sa liwanag ng presensya ni Jesus, ang lahat ng naunang tanawin ay nagtipon sa iisang kahulugan. Ang mga mundong hindi bumagsak, ang mga awit, ang mga korona, ang mga bata, ang mga hardin, lahat ay tahimik na nakatingin sa iisang katotohanan. Ang lupa ay minahal sa paraang hindi kailanman naranasan ng ibang mga mundo. Isinulat ni Ellen G. White sa mga naunang sulatin, "Nakita ko na ang mukha ni Jesus ay maamo at kaibig-ibig, banayad, marikit. Ngunit sa likod ng banayad na anyong iyon ay ang bigat ng sangkatauhan. Ang pag-ibig na iyon ay hindi na natili sa kalangitan. Bumaba ito sa alabok. Tinanggap nito ang kahinaan ng laman. At sa pagpasok na iyon sa ating kasaysayan, ang maliit na planetang ito ay naging sentro ng walang hanggang usapan. Hindi dahil tayo ang pinakamarami, hindi dahil tayo ang pinakamakapangyarihan, kundi dahil tayo ang nawala at ang nawala ay hinanap. Sa mga mundong hindi bumagsak, walang krus, walang sugat sa mga kamay ng manunubos, walang kwento ng pagdurusa upang tubusin ang nilikha. Ngunit dito, sa lupa, ang kaligtasan ay dumaan sa lambak. Ito ang dahilan kung bakit umiiyak ang propetang babae, sapagkat nakita niya na ang sangkatauhan ay hindi lamang pinatawad, ito ay pinaglabanan. Ang bawat kaluluwa ay hindi lamang tinawag, ito ay binayaran. Ang pangitaing ito ay nag-aalis ng ilusyon ng pagiging karaniwan. Ang iyong buhay ay hindi maliit. Ang iyong mga pagpili ay hindi walang kabuluhan. Sa mata ng langit, ang bawat puso ay may bigat na walang hanggan. Habang ang mga mundong iyon
ay patuloy na umiiral sa katahimikan ng katapatan. Ang lupa ay nananatiling larangan ng pagtubos, isang lugar kung saan ang pag-ibig ay nasubok hanggang sa sukdulan. At dito dumarating ang tahimik na tanong, kung ganito kalaki ang ibinayad para sa ating kaligtasan, paano natin hinaharap ang biyayang iyon? Hindi ito panawagan ng pagkakasala, ito ay panawagan ng paggising. Ang halaga ng isang mundo ay hindi nasusukat sa laki nito. Ito ay nasusukat sa lalim ng pag-ibig na handang magdusa para dito. At sa liwanag ng presensya ni Jesus, ang lupa ay hindi na lamang isang planeta sa gitna ng marami. Ito ay isang patotoo ng pag-ibig na hindi umatras. May mga sandaling ang langit ay hindi lamang nagmamasid. May mga sandaling ito ay tumatawag. Matapos makita ang halaga ng sangkatauhan sa liwanag ng presensiya ni Jesus, ang pangitain ay hindi nagtapos sa pagkamangha. Ito ay nagtapos sa paanyaya, sapagkat ang mga ipinakita kay Ellen G. White ay hindi lamang para sa kanya. Ang mga ito ay para sa bawat pusong handang makinig. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Pagkatapos ay nakita ko si Jesus na inaakay ang mga tinubos patungo sa pintuan ng lungsod. Isang larawan ng pag-uwi. Hindi ito prosesyon ng mga perpekto. Ito ay paglalakbay ng mga tinubos. Ang pintuan ng lungsod ay hindi binubuksan para sa mga hindi kailanman nagkamali. Ito ay binubuksan para sa mga bumalik. At dito muling nagiging malinaw ang layunin ng lahat ng pangitain. Ang mga mundong hindi bumagsak ay patotoo ng orihinal na disenyo. Ang lupa ay patotoo ng pagtubos. Ang kaligtasan ay hindi hiwalay na karanasan. Ito ay kolektibong pag-uwi, isang bayan, isang pamilya, isang sangnilikha na muling pinagbubuklod sa may lalang. Habang ang ibang mga mundo ay nanatili sa liwanag, ang sangkatauhan ay tinawag pabalik sa liwanag. Ito ang paanyaya ng walang hanggan. Hindi ito panawagan ng relihiyon. Ito ay panawagan ng relasyon. Hindi ito imbitasyon sa sistema. Ito ay imbitasyon sa tahanan. Ang pangitaing ito ay naglalantad ng direksyon ng kasaysayan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng pakikibaka ng lupa ay patungo sa isang sandali ng pagbubukas ng mga pintuan. At sa sandaling iyon, ang maliliit na planeta at malalayong bituin ay magsasaksi ng iisang katotohanan na ang pag-ibig ay nagtagumpay. Habang ang mga tinubos ay inaakay patungo sa lungsod, ang kasalukuyan ay nagiging paghahanda. Ang bawat araw ay nagiging hakbang. Ang bawat pagpili ay nagiging bahagi ng paglalakbay. Hindi ito kwento ng malayong hinaharap lamang. Ito ay tawag sa kasalukuyan. Ang paanyaya ay bukas pa. Ang landas ay malinaw pa. At sa katahimikan ng San Sinukob, ang tinig ng langit ay patuloy na bumubulong, bumalik. May oras na ang lahat ng mata ay tutuon sa iisang planeta. May sandali na ang katahimikan ng kalawakan ay mapuputol ng hatol. May araw na ang kasaysayan ay titigil sa paghinga habang papalapit ang wakas ng pangitain. Ang hinaharap ay tila bumukas sa harap ni Ellen G. White. Hindi na lamang ito larawan ng mga mundong hindi bumagsak, kundi sulyap sa huling kabanata ng dakilang tunggalian. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Di nagtagal ay nakita ko ang mga banal na nagdurusa ng matinding paghihirap ng isip. Isang babala na tahimik, ngunit mabigat. Ang paglalakbay pabalik sa tahanan ay hindi walang pagsubok. Ang huling mga hakbang ay lalakad sa gitna ng presyon, pagkalito at panloob na pakikibaka. Hindi ito kwento ng madaling tagumpay. Ito ay kwento ng pagtitiis. Habang ang mga mundong hindi bumagsak ay patuloy na nagmamasid, ang lupa ay daraan sa sandali ng pagdadalisay. Ang pananampalataya ay hindi na lamang salita. Ito ay magiging paninindigan sa harap ng katahimikan ng langit. At dito muling nagiging malinaw ang dahilan ng pagluha. Sapagkat nakita ni Ellen G. White na ang huling henerasyon ay lalakad sa madilim na lambak ng pagsubok. Hindi dahil iniwan sila ng Diyos, kundi dahil ang tunggalian ay kailangang tapusin. Ang sansinukob ay nakatingin, hindi bilang mga hukom na malamig, kundi bilang mga saksi sa huling patotoo ng sangkatauhan. Ang bawat pagpili ay nagiging mas malinaw. Ang bawat puso ay nahahayag. Ang mga maskara ng relihiyon ay nahuhulog. Ang natitira ay katapatan o pagtalikod. Ang pangitaing ito ay hindi pananakot. Ito ay paghahanda. Paghahanda na ang pananampalataya ay masusubok lampas sa damdamin. Paghahanda na ang pag-asa ay kakapit sa pangako, hindi sa nakikita. Habang papalapit ang sandaling iyon, ang kasalukuyan ay nagiging mas mahalaga. Ang araw na ito ay bahagi ng paghahanda. Ang tahimik na desisyon ngayon ay magiging lakas bukas. At sa katahimikan ng kalawakan, ang sansinukob ay naghihintay, hindi sa pagbagsak ng tao, kundi sa huling patotoo ng pag-ibig na nananatili sa gitna ng dilim. May wakas ang gabi, may hangganan ang dilim, may umaga ang bawat pag-iyak. Sa huling hibla ng pangitain, ang tingin ni Ellen G. White ay muling inangat.
lampas sa mga pagsubok, lampas sa anino ng tunggalian, lampas sa sugatang kasaysayan ng lupa. Isinulat niya sa mga naunang sulatin, pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong lupa. Isang bagong lupa, hindi inayos lamang ang luma, hindi kinumpuni ang sira, bago. At sa salitang iyon nagtatapos ang lahat ng luha. Ang mga mundong hindi bumagsak ay patuloy na umiiral sa liwanag. Ngunit, ang lupa, ang mundong sugatan, ang planetang tinubos, ay binibigyan ng panibagong simula. Ito ang sandaling pinaghihintay ng buong sansinukob, ang mga hardin na hindi nalalanta, ang mga batang walang takot, ang mga awit na walang halong pagmamataas, ang mga koronang hindi bunga ng ambisyon, ang mga aklat na nag-iingat ng mga pangalan. Lahat ay nagtatagpo sa iisang pangako. Ang dakilang tunggalian ay may wakas, ang kasalanan ay may hangganan, ang kamatayan ay may huling salita, at ito ay hindi panalo. Dito nagiging malinaw kung bakit umiyak ang propetang babae, hindi lamang dahil sa nakita niyang kaluwalhatian, kundi dahil sa naunawaan niyang paglalakbay. Mula sa alabok patungo sa kaluwalhatian, mula sa paghihimagsik patungo sa pakikipagkasundo, mula sa luha patungo sa awit. Ang pangitaing ito ay hindi kwento ng pagtakas sa mundo. Ito ay kwento ng pagpapanumbalik ng mundo. Ang lupa ay hindi itinatapon. Ito ay tinutubos. At sa liwanag ng bagong lupa, ang bawat sugat ay magkakaroon ng sagot. Ang bawat tanong ay magkakaroon ng katahimikan. Ang bawat luha ay magkakaroon ng dahilan. Hindi ito katang-isip. Hindi ito pangarap ng tao. Ito ay pangako ng langit. Habang ang mga bituin ay patuloy na nagbabantay at ang mga mundong hindi bumagsak ay patuloy na nagsasaksi, ang sangkatauhan ay inaalok ng huling paanyaya. Bumalik. Bumalik sa may lalang. Bumalik sa liwanag. Bumalik sa tahanan. At doon, sa bagong lupa, ang mga luhang minsang bumagsak ay magiging alaala lamang. Patotoo na ang pag-ibig ay nanatili at ang walang hanggan ay nagwagi.